Magandang umaga sa lahat. Bago tayo magpatuloy, allow me to read a passage sa Psalm 37 verse 4. But allow me to start sa 1 na lang hanggang 5. Do not fret because of evil doers. Do not in, be not envious toward wrongdoers, for they will wither quick like the grass and fade like green herb. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and cultivate faithfulness. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Verse 5. Commit your way to the Lord. Trust also in Him. He will do it. May the Lord bless the reading of His word. Dito natin makikita ang mga kautusan ng Panginoon at the same time mayroon din siyang kaakibat na pangako. Yun ang maganda sa kanyang salita. When God gives us the command, He always attach with it a promise. No? Kung ano yung uh, mangyayari kapag tayo ay sumunod sa Kanya. Nakipag-usap sa akin yung aking pusa. O, mamaya na. Sandali ha. Kausapin ko lang saglit. Sa ating pagpapatuloy, tulad nung nasabi natin kanina, may may ang bawat utos ng Panginoon meron din siyang pangako, no? Una sa lahat yung sa makikita natin sa verse 1 ng 37 ng Psalm 37, sabi niya do not fret. Ibig sabihin do not be anxious. Do not even be envious doon sa mga gumagawa ng masama. Sabi niya kasi sila naman ay hindi rin tatagal, no? Para lang silang katulad ng tawag namin sa Bisaya yung hilamon, no? Yung mga weeds, no? Mga damo. At sila'y papanaw din. Okay? Pero sa verse 4, which I like very much, sabi niya dito, delight yourself in the Lord. Ibig sabihin, magalak ka sa Diyos. No? Ikaw ay ma-excited sa Panginoon. Sabi nga dito. No? And He will give you, ito na yung pangako niya, the desires of your heart. So lahat ng naisin natin ipagkakaloob ng Panginoon. Pero yun nga po, ang hinihiling ng Panginoon ay sambahin natin siya, tayo ay magkaroon ng kakaibang excitement na makaniig siya, no? Because the Bible says, come close to me and I will come close to you. No? Pag tayo lumalapit sa Panginoon, tiyak yun. Ang Panginoon ay lalapit din sa atin. At isipin nyo na lang kung Panginoon ang inyong kakampi. No? Kahit anong laki ng problema ng buhay, kapag Diyos ang ating kakampi, ang Diyos na may likha ng langit at lupa, sino pang titibag sa atin? So yun po yung kanyang pangako. Tayo'y manalangin panandalian. Dakilang Diyos, maraming salamat at patuloy na kayo ay aming pinapapurihan at pinapasalamatan, O God, sa lahat ng mga ginagawa mo sa aming pong buhay. Lord, alam namin na may layunin kayo sa lahat ng mga bagay na nangyayari at kayo, O Diyos, ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya nga po, Panginoon, tunay nga po na ang iyong salita ang aming pong mapapanghawakan. When you said, delight yourself in the Lord, and He will grant the desires of your heart, tunay nga po na iyong pong tutup din, Panginoon, ang iyong pong pangako. Maraming salamat maging sa pagkakataon ito na kami po ay makalapit po sa inyo sa iyong pong grasya, sa iyong pong biyaya. Lord, as we continue with our study, for today, we pray, Lord, na samahan niyo po ang bawat isa at hayaan mo, Panginoon, lalong lumalim at ang pagnanasang, Panginoon, na makapagkaroon po ng paghahanda, Panginoon, para sa darating po na DOH Massage Licensure Examinations ay tunay nga po na marating at makamtan ng bawat isa, Ama. Maraming salamat po. We continually lift up to you every family represented ng klase na ito, Panginoon. Bawat pangangailangan, bawat naisin, Panginoon, bawat desisyong gagawin, kayong gagabay, kayo po magbibigay po ng iyong pong pagkilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat. Patuloy na kayo po ang aming pinasasalamatan sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At amen. We'll now continue on with our study for today. Tulad ng nabanggit natin. And by the way,
mukhang kakaunti na lang pala ang natitira sa ating pag-aaral ng microbiology. Kaya I am reminding each and everyone after this topic, pagkatapos ng module na ito ay maghahanda na tayo para sa inyong final exam. So I will be giving you your final 100 item na examination, and this time it will be graded. No? So dito na po malalaman natin kung sino-sino po sa inyo ang pwede po nating i-recommend. Kasi like what we've said, you have to pass the written examination. At the same time, after passing the written examination, you also have to pass our oral practical evaluation. So doon po yung gagawin po natin. Pagkatapos po noon, then we will start talking about yung advanced lessons na. We will be closing the basic program and then we'll continue sa next phase, no? Yung mga hindi na po nagnanais na magkaroon po ng second yung advanced program po natin, okay na po yun for as long as first you also have again to pass both the written and the oral and practical examinations para po mabigyan po namin kayo ng certificate of completion ng ating pong basic training program. Otherwise, certificate of training, no? Kapag hindi po na-complete, hindi po na-ipasa, training lang po ang ma-offer natin. But if you pass the evaluation, then we will be giving you your certificate of completion ng basic program. And to those who have not yet enrolled para sa advance, I am encouraging you to make sure na mag-enroll po kayo para po tuloy-tuloy na po tayo. Then, talking about your final examination, I think kasi ang feeling ko medyo ang pacing natin okay naman, no? I'm not sure if I can give it to you this coming Friday. Ano bang gusto niyo, Friday or you want it next yung final examination? Next week na po, sir. Next week. So, bigyan ko kayo ng ano, no? So, that means kung next week sa Friday, kasi tingin ko medyo okay na tayo eh. Kukunti na lang itong pag-uusapan natin. And then once we finish the whole thing this week, I will give you 2 days, probably this Friday, wala tayong pasok. I'll give you time to review and then we'll see if it's going to be Monday or Tuesday yung final examination. Okay ba yun sa inyo? Yes, sir. Okay po, sir. Opo. Yes po, sir. So yun po yung gagawin po natin, ano po. Kaya so, excuse sir. Yes. So ngayong Friday, last quiz na yan, sir. Ngayong darating na Friday. Wala na tayong quiz, hindi na ako mag-quiz para diretso na tayo. Kasi para po pala sa microbiology. Sige. Tingnan, I might give you your last quiz this coming Friday kasi yun nga, patapos na tayo ngayon sa ating microbiology, and then tomorrow, by next week, then we will have one day probably na gap, and then your final examination po natin. Sige po. Yes, Barbie, you're raising your hand. Barbie. Ko lang po yung sa basic course po. May practical exam din. Yes. Oo. But that's optional for the others, no? Yung iba na you are not keen na mag-LMT, yung mga hindi naman talaga nagbabalak na mag-LMT, then no need na pero yun nga, like what I said, I will only issue to you certificate of training. Pero kung naipasa mo yung written at saka practical exam ng ating pong basic, then I can offer or give you certificate of completion ng basic program. Ayun po yon. Pero like what I said, if you don't pass the basic, then I cannot allow you to take the final exam. Proceed into the advanced program. Ayun po, no? At idadagdag ko lang po, yung mga nagnanais na mag-proceed ng advanced program natin, make sure na meron po kayong valid na na high school diploma or equivalent ng high school diploma. So, yun po yung hahanapin po natin before we will. Kasi ang mangyayari na po sa advanced intensive na po yung review na gagawin po natin. There will be series of mock tests, and then
I will start reminding you about the submission ng mga requirements because we would like to be early. Hanggat maaari early tayo pag-submit ng mga requirements para pag nag-set na ng date yung DOH, may sasalang na natin agad yung inyong mga requirements. Okay na po yon? Are we clear on that? Okay na po, sir. Okay, good. Sige po. So, yeah, allow me to proceed dito sa ating slide presentation for a while. Newly identity proposal visitors and that's the person content moving into itself. I think it's the phrase, exciting culture. So I I'm going to home service. No, I'm not walking over. Sir Benji. Naka-switch, speaker on. Okay na po. Okay na po. Oh, may bumabalik ulit na ingay. Sir Benji. Okay, here we are. Dito na po tayo sa please proceed. I think medyo may kunting discrepancy lang tayo sa paging natin kasi may mga yung ibang hawak ninyo ngayon ay naano na po natin pala, na-edit na po natin. Kaya I apologize doon sa inconsistency minsan ng paging natin ha. But for now, it's going to be from pages 94 and up till 104. Ang pathologies on the circulatory, nervous, respiratory, parang pinagsama na po rito kasi hindi na po karamihan po yung mga pathologies na pag-uusapan po natin. And to recap, yung napag-usapan nating pathology, di ba? Pag sinabi natin pathology, these are diseases. No? Ito yung mga condition na in relation sa masahe, and then yung DOH nagbibigay siya ng guidance kung ano po, no? Kung ano po yung pwedeng gawin when it comes to massage. Is massage indicated, contraindicated, mga things like those. So yun po yung mga bagay na kailangan natin matingnan. Now, like what we've said, baka magkakaroon kayo ng kaunting confusion kasi ang ibang mga conditions na pag-uusapan natin ay talagang mga medical conditions. Hindi lang po siya pangkaraniwang conditions. Kaya lang, yun nga, tulad sinasabi natin, hindi naman talaga malaliman yung ating discussion. At the same time, ito ay general guidelines ng DOH kung kailan pwedeng gawin yung masahe at saka kailan naman hindi pwedeng gawin yung masahe, no? And then kung gagawin, which one would come in first? Kung ito ba ay pwedeng gawin sa chronic or pwedeng gawin ba doon sa acute and then chronic na mga conditions. Ayun po. So sa ating pagpapatuloy, dito na po tayo sa talakayin po natin na circulatory system. And then sa circulatory system, ito po, no? Una sa lahat, nakikita po natin yung hypertension. O pagkakaroon ng mataas na presyon, no? Mataas na presyon or mataas na dugo. The hypertension is the technical term for high blood pressure when the systolic or the diastolic is higher than 140/90. So if you recall, the normal or the average na normal range ng ating pong blood pressure ay nasa 120/80. No? So thereabouts. Pero pagka lumagpas na po siya, tumaas ang konti, 130, medyo negligible pa po yan. Kaya lang po pagka umabot na po ng 140, ayan po, medyo alarming na po siya. No? Kaya lang po, meron po rin po siyang tinatawag na qualifier. Kasi minsan nagba-vary pa rin po yan sa age bracket ng ating client, no? Pagka medyo senior na po yung mga client natin, nag-iiba po yung kanilang normal, no? Medyo tumataas ng konti. Pero ang pinaka bottom line is kung ano ang masasabi ng client natin na kanyang normal
No, in which case, dapat lahat tayo alam natin kung ano yung normal range po natin. Kung yun pong normal, kunwari, kahit na mataas ang kunwari 120 o 140, kung yun ang claim na normal ng client, then hindi yun talaga alarming. No? Kasi yun nga po yung normal range niya. No? Yun talaga yung ano niya. Kaya lang po, pag umabot ng 200, then that's entirely a different story. So yun po yung benchmark po na sinasabi po natin. Okay, paano natin malalaman po yung kanyang normal range, no? Kung ang client natin ay nasa normal condition, nasa normal yung kanyang blood pressure, is by using the BP apparatus, yung blood pressure apparatus. Now, sa mga visually impaired na mga kasama natin, during the examination, hindi po kayo, of course, hindi naman po talaga required kayo na gumamit po ng mga tools na katulad ng BP apparatus, pero that's a good point. Additional point po yan sa inyo if you can use even yung talking BP. Yung sinasabing talking BP na nagsasalita yung gadget habang nilalagay po sa braso. So ayun po yun. Sa inyong examination, sa ating examination sa AUSA is iyan nga po. For those who are nearby here sa Manila, sa Jensan, then yung nga napag-usapan na namin sa iba sa mga visually impaired na face-to-face, mas prefer nila yung face-to-face na evaluation. But those who are far away, pwede po kayo yun nga po, you need to submit your video. Doon na po tayo base po na inyong performance, and then I will from there, using our evaluation tools, i-check natin kung pwede na po kayo for DOH. Ayan po. So the next question here, is massage indicated or contraindicated? Kapag mataas po yung BP ng client. Sabi po rito, for clients taking hypertension medication, massage is contraindicated. Ayan. No? Pag mataas po yung inyong BP range po ninyo, yung result po ng inyong pong BP, yung evaluation natin is kapag kayo umiinom na maintenance, then sabi nga po, contraindicated po yung massage. However, sabi nga po, for borderline or mild hypertension, so hindi masyado kataasan yung BP ng client natin, massage is indicated provided it is with medical or with medical approval. No? Ibig sabihin po no, may approval po ng doktor. Kung sino yung doktor ng client, dapat meron siyang papadala o ibibigay po na certification na yung client pwedeng bigyan masahe. Yun po. Kaya mag-iingat po tayo kasi alam naman po natin, no, kapag masahe po, pag minasahe po natin mga hypertensive clients, talagang we are crossing or walking on a thin line. Kasi delikado po yun, no? Pwedeng maging malala po yung situation kapag minasahe po natin yung mga hypertensive na clients. I don't know if you have shared this with the class, na I have encountered one time in Manila, habang nandun pa tayo, doon tayo nag-office, meron tayong na-encounter na merong just near our place, may namatay na pasyente or client na sa isang spa. And yun nga po, ako yung kinatok, yung aming area, doon kami pinuntahan kasi akala nung kaanak nung namatay is sa AUSA sila nagpamasahe. Pero yun nga po, nung napag-alaman po namin na hypertensive yung client at yun nga, minasahe yung therapist, probably sa liig yung kasi yun yung manifestation normally nung yung kataasan ng kanyang blood pressure, doon sa maaring hinagod. No? Kaya nagputukan po yung mga nerves po niya, and then yun po, nagkaroon ng internal hemorrhage, namatay po yung client. Kaya ingat po tayo. No? Just in case lang, yun ang like yung sinasabi, lagi yung inihanda yung inyong waiver kapag mga ganong condition na medyo alam niyo alanganin po yung client. Kaya the best thing to do is pag alam niyo mataas, wag na yung mamasahin yung client. Unless, tulang sinabi po ng DOH, mayroon pong kaukulang clearance coming from the medical o the doctor. Okay. Ang sumunod naman ay thrombi or emboli. Ito ay uri ng sakit sa dugo
at nagkakaroon ng blood clotting, no, pamumuo ng dugo, usually composed of blood but may also be fragment of plaque, no, yung mga residue mga waste products po yan, or air bubbles, tumor or bone chips. Ayan po, pag nagkaroon po ng ganong klaseng condition, sabi po ng DOH, symptoms include, ang sintomas pala ay pagkakaroon ng kakapusan ng paghinga, no, pananakit ng dibdib, and coughing up sputum that is streaked with blood. No, yung kanyang sputum, yung kanyang pag siya dumura, may kasamang may streak of blood, may dugo. So ano ang dapat gawin, no? Is massage indicated? Sabi po ng DOH, massage is systematically contraindicated. So again, when we say systematically, that means hindi pa pwedeng masayin kahit na locally, no, yung client, no. Sistema buong katawan talaga hindi pwedeng galawin. For any disorder involving blood clotting or thrombi or emboli. Next, ito na po, varicose veins. Ayan, no? Ugat na bukol-bukol. Okay. So, these are swollen, twisted veins that usually occur in the legs. No? Minsan katawagan diyan ay spider veins. Paano nagkakaroon ng ganitong condition? Di ba na pag-usapan natin regarding yung sa flow ng blood? And then meron po mga valves, no? Para like yung sa heart circulation natin, di ba? If you remember, may bicuspid, may tricuspid. Yung mga valves na to, ang purpose po ng mga valves is to prevent what we call backflow. Para hindi po babalik po yung dugo. Pagka pinampo ng ating puso, ng ating pong anong tawag po noon, ng ating pong muscle tissues, hindi po siya babalik. The same is true when it comes to the blood vessels. Kaya dito po sa condition na ito, malamang sa malamang ay yung mga valves ng legs ay hindi na nakayanan, no? Hindi niya na may push, no, paakyat yung dugo pabalik sa puso. At yung dugo pabalik sa puso, anong klaseng dugo po 'yon if you remember? Ito po ay kung mayroong oxygenated, ang dugo na pabalik sa puso ay tinatawag na deoxygenated, no? So yun po, yun pabalik. Kaya yun po pagka hirap na siyang umakyat, then ito po ang sanhi po yan, no? Nagkakaroon po ng varicose veins. Question, is massage indicated? Sabi po ng DOH, for severe varicose veins, ibig sabihin no, talagang nakaulbo na yung varicose veins ng ating client, then massage is therefore locally contraindicated. Ibig sabihin nun, iwasan lang po yung area na to, no, pag tayo nagmamasahe. Ayan. Next, thrombophlebitis. Yan, or deep vein thrombosis, no? Pamumuo ng dugo. Ito naman po ay inflammation of the veins due to blood clots. Usually occurs in the legs or pelvis. So the same thing, nasa bandang paa din po siya. Okay? So ayun po. So may swelling din po yan, no? Na nagma-manifest po at saka mainit-init po yung pakiramdam ng client kapag mayroong ganitong deep vein thrombosis. Okay. Tanong, is massage indicated? Sabi po dito, massage is contraindicated. No? Ibig sabihin po noon, hindi po pwede po masahe. Pag sinabi dito, ang context po nito is systematic din po to. Systematically contraindicated. So buong katawan po. Iwasan po natin. Ang sumunod naman ay ito, myocardial infarction or heart attack. Ano pong ibig sabihin po nun? Ito yung pagkakaroon po ng damage ng heart muscle, magkakaroon ng damage sa heart muscle at nagkaroon ng clotting or plaque fragment getting lodged somewhere in the artery. Pag sinabi nating myocardial infarction, ito po ay hindi na po makadaloy na maayos yung dugo, no? So yung mga blood vessel, lalo sa artery, hindi po nakapagdaloy na maayos yung dugo,
and then yun po, no, pagka the moment na nagkaroon na po ng blockage na ganon, then it causes myocardial infarction or heart attack. Ayan. Ano yung mga common causes? Tingnan po natin. Let's take a look at the yan. I don't know if you can see it, no? Medyo malabo po dito sa akin. Sa kalalakihan, ito po yung mga sintomas na makikita po natin, no? Nausea or vomiting, no? Nasusuka, and then jaw or neck back pain. So pain dito sa ngala-ngala ba yun dito? Hindi, sa jaw. Ayan, sa jawbone. Dito po na may pain, and then ganun din po sa likuran at sa liig, no? Yung tulad sinasabi po natin, particularly dito sa may sa likuran, no? So yung mga pain po na yan, isa na pong manifestation po ng heart attack, and squeezing chest pressure or pain. Okay, sa dibdib din po, no, may pain. Ayan, kaya pag nakikita po natin, 'di ba, minsan sa mga payagan pagka inatake yung hawak dito, no, o minsan naman sa mga movies, no, dito yung hawak ng tao pag siya nagko-collapse, no, ibig sabihin may chest pain. And then pagkakaroon po ng yung kapos ng paghinga. Yun po. Sa kababaihan, if you notice, madami-dami yung kanilang manifestation, no? Sa lalaki, ilang piraso lang, meron lang tayong 4. Sa kababaihan naman, yun po, pare po, yung vomiting, yung nasusuka, and then meron din po siyang pain na maranasan sa kanyang jaw, sa kanyang neck, and then sa kanyang back, no, sa likuran. Mayroon siyang chest pain, but not always, no? So kanyang chest pain hindi madalas, no? Unlike sa kalalakihan, mas matindi yung chest pain. Pero sa kababaihan, hindi po madalas yung kanyang maranasang chest pain in case of heart attack, and then pain or pressure in the lower chest or upper abdomen. So dito po banda sa may sa may bandang diaphragm, mayroon po siyang maranasan na pain, and then shortness of breath, no? Kinakapos sa paghinga, and then nahihilo, meron siyang naranasang ganon, and then indigestion, naiimpatso po siya, and then extreme fatigue, no? Grabe matindi yung kanyang pagkahapo. So, yun po yung medyo additional points para sa mga women, no? Mas madami-dami po siyang sintomas ng heart attack. So the question, we go back doon sa slide natin kanina. Question, is massage indicated? Ayan. For massage attack recoveries, ibig sabihin nun, naka-recover po ng atake sa puso, nag-survive po yung client natin, then massage is, ganun pa rin pala, no? Systematically contraindicated pa rin, no? Yun po. Pero siguro ang context nito, kung titingnan natin, baka fresh pa yung atake, yan, talaga hindi pwede. Pero for complete recovery, ibig sabihin, took already ilang months, no? Na naka-recover na yung client natin, lalo na kung ilang years na po siya, then yan po. Massage is already labeled or advised to be pwede, no? Indicated na po yung massage, kaya lang po, again, ang requirement ay kailangan po ng medical approval. Yun lang po. Para maiwasan lang po natin na magkakaroon po ng complications for a while, na maaring ikalala po ng condition ng ating client. Sandali po. Okay, the next one here is, tinan po natin, bruise or hematomas or pasa. Sandali. Common skin injury that results from breakage of tiny blood vessels with the blood leaking under the skin. So pagka may mga pasa, ayun, no? Deep bleeding may not be visible but it is painful. So pwede po maranasan po yung pananakit po ng area ng yung pasa na yan. Okay? So, ang tanong ay, is massage indicated? Sabi po ng DOH, for bruises, massage is indicated. So, hindi masyado malala yung anyang
yung kanyang pasa. Pero for acute hematomas, pag sinabing acute hematomas, medyo matindi na yung kanyang manifestation po ng pasa niya. Ang advice po ng DOH, massage could be given, kaya lang locally contraindicated. So meaning to say, iwasan po natin yung affected area. And pagka subacute naman po, yan po, just the same, no? Pareho din pala. Acute saka subacute, the same po. Locally contraindicated, meaning iwasan lang po yung area na meron pong pasa. Ang sumunod naman, ito na, tutungo na tayo ngayon sa nervous system, pathologies on the nervous system. Una sa lahat, yung headache, no, sakit ng ulo, sakit sa ulo. It is a pain or discomfort in the head or face area. Ngayon, qualify po ng DOH, no, meron pong migraine kasama na po dito, no, tension and cluster headaches, and these headaches could be either primary or secondary. Pag sinabing primary, yung talagang pinaka-cause, or secondary naman, effect lang po ng other conditions. Tension headaches may be bilateral. So pagka sinabing tension headaches, dalawang area ang nararamdaman, no? Bilateral, two sides. Vascular headaches are often unilateral and have a throbbing pain, no? So, yun. Pag sinabing throbbing pain, ano po yun? Parang naramdaman mo yung tawag niyo, yung pulso, no? Yung pintig, no? Yun po yung pain na yan. Vascular pain po yan. One-sided po yan. At typically po, ito po yung sa migraine. Question, is massage indicated? It says here, for tension headache, massage is indicated. For vascular headaches at subacute stage, massage is indicated. Pagka sinabi nating, ito na po yung migraine na to, pag sinabi nating vascular headache po ang naramdaman po ng client, which means one side lang po yung mayroong ganong klaseng karamdaman, then massage is indicated. Pwede pong masahe, no? Ayan, for nervous and infectious headaches, massage is contraindicated. Kapag ang kanyang dahilan ay hindi lang po yung kumbaga, hindi lang po yung tension o dahil sa stress, things like those, na kung ang dahilan po ay meron po siyang kaakibat na infection, and then yun nga po, no, secondary headache na po yun, dahil lang po yan sa isang dahil lang po sa mga infection at ibang nervous system condition, then massage is contraindicated. Okay, linawin natin ha, pagka tension headache, yung headache na dahil lang po sa stress sa paligid, things like those, massage is indicated. Ganun din po pagka vascular headache, no, yung migraine, mga ganun, pwede po siya. However, pag tension, nervous at saka infectious headache, ito na po yung medical condition na po ang dahilan po niyan, massage is hereby declared to be contraindicated. Ayun po. Ayan, ang sumunod naman ay CTS, no? Yung carpal tunnel syndrome. Ano po yung carpal tunnel syndrome? Ito po yung pamamanhid ng kamay at dito sa bandang wrist, no, sa carpal area, is a common condition that causes numbness, tingling sensation, yung parang pangingilig, and pain in the hand and even forearm. Okay, so yung CTS na yan, ito po yung nasa illustration natin, ito po yung part na yan. Pagka nagkaroon po ng pain dito sa area na yan, then, yan, tulad po ng sabi po ng DOH, pagka massage, pwede po yung masahe, however, it should be done with extreme caution. Ibig sabihin po nun, medyo mag-iingat lang po tayo, no? Pagka minasahe po natin yung banda sa wrist ng ating client. It is necessary to get a medical doctor's diagnosis in order to know what to do. No, kung ano pa pwede natin gawin sa ating pong client suffering from carpal tunnel syndrome. Paano po nagkakaroon ng ganito? Normally po, I don't know, but with my experience,
karamihan po na may mga complaint ng carpal tunnel syndrome ay yung nasa may office, no, yung nagtatrabaho nagtatrabaho sa kanilang keyboard, no, lagi pong nangangalin na po dito, affected po 'yan, no, or basta po yung nagma-manual labor, no, yun po yung nagkakaroon po ng CTS or carpal tunnel syndrome. Kaya ako naranasan ko one time, ganun din po, no, iba yung kanyang sakit, no, dito sa pamamanhid o sakit dito sa kanyang wrist. Ayan. Pero kung minsan pag hinayaan mo lang siya, nawawala naman siya ng ilang araw din naman, hindi naman ilang oras lang. Ayan, ang sumunod nito ay ayun po, insomnia. Ano po yung insomnia? Yan, natanong ko na yata yun sa inyo eh. Pag sinabi natin, nabanggit ko na sa inyo, na pag sinabi natin insomnia, hindi po yan yung no, sudden lang po nangyari, hindi na makatulog. Na share ko yung sa inyo yung case nung iniwanan ng kanyang jowa, hindi nakatulog ng ilang gabi, things like those, no? Dilat yung mata sa gabi. Yan, katulad nung nasa illustration natin. Pero, yun po, hindi po yan maituturing na clinical insomnia. Hindi po yan insomnia in the first place. Kasi po ang insomnia yung clinical insomnia na sinasabi ay ito po umabot na po ng maraming taon, hindi lang po ilang buwan, kundi even years, no? Mayroon pong disorder na hindi makatulog, yung iba naman ay may pagka nagising, hindi mahirapan sila matulog uli, no? Yung iba naman ay yung tulog nila parang tulog manok. Yung manok, di ba, kunting kaluskus mo lang nagigising, no? Hindi malalim yung kanyang tulog, talagang yung pahinga mababaw lang. Kaya yun po, no? So question, what about massage? Ano sa tingin nyo? Pwede mo masahin yung client na mayroon pong ganitong condition? Insomnia? Yes po. Yes, no? So the answer is yes. Perfect. Kailangan actually ito po yung recommended ng DOH kapag yung client natin ay mayroong ganung problema sa pagtulog, the best remedy is massage. Okay, the best remedy is massage. Kaya lang, mayroon pong qualifying question. Anong klaseng masahe ang angkop para sa ganitong condition? Or maybe I would reverse the question. Anong masahe ang hindi pwedeng gamitin, no, pagka ang client natin ay insomniac? Anyone? Raymond, sir. Po. Anong masahe ang hindi pwedeng gawin? Eflorage, Pitrasad, friction, sir. Ang tanong po Oatment po, sir. makinig muna. Ang tanong, anong masahe? Kasi sabi ng DOH, pwede masahe, di ba? So, wala nang problema po ron. Pero, meron pong qualifier. Ano ang masahe, anong stroke ang hindi pwede kapag ang client ay insomniac? Oatment po. Vibration, sir. Tapotment o vibration. Okay. Oatment po. Agree, no? Hindi pwede gamitan ng tapotment or vibration. Yan. Why is that? Bakit hindi pwede? Raymond, bakit hindi pwede ang tapotment at vibration? Kasi sir, ano siya, parang medyo siyang harsh ng konti. Harsh. May harsh ka pong nalalaman. Okay. Ano kasi? Sige. Tama naman po yung sagot mo, sir. Ang ano dyan is kasi stimulating. No? Na-i-stimulate yung di ba? Stimulating yung hagod na gano'n. Stimulating. Pagka stimulating yung stroke, hindi pa pwede. Kasi magigising yung client eh. Kung stimulating po ang tapotment at ang vibration, ang effleurage naman, petrasat sa friction naman ay soothing. No, pag sinabi natin soothing, talaga nakaka-relax. Lalo na kung ang hagod ay may TLC. No? Pag sinabi natin TLC, mayroon tender loving commission. Tender loving. Okay?
So, yun po yung yun po yung kagandahan nun, ano? Dito talaga tulad natin sinasabi natin, talagang marirelax yung client. No? Pagka ginamitan po natin ng masarap na hagod using the effleurage or pet massage technique or even friction. The next one is sa nervous system pa rin, paralysis. No? Pagkakaroon ng paralisa ng ating client. Paralysis is a complete or partial loss of muscle function in one or more muscles in any part of the body. Ang paralysis na to ay after byproduct po ito ng heart attack. No? Normally, byproduct po ng heart attack. At yun po, sabi nga po dito, maaring yung paralysis na yan is either bilateral or unilateral. Pag sinabing bilateral, both part of the body is affected. Pag sinabi naman nating unilateral, only one part of the body is affected. Ayun po. So, in this illustration that we can see here, ayan, makikita po natin, ito po yung typical na Bell's palsy. No? This is a temporary paralysis of facial muscles resulting in facial drooping. No? Nakalaylay po yung mukha. No? Sa mga laylay dito ito. Okay. Ito, laylay. Nakalaylay po. So, may deformation po ng mukha. Okay? Kaya lang po, yung Bell's palsy is temporary. Now, if you remember, ma-recall nyo po, ano ang stroke ang pwede po pag Bell's palsy? Effleurage, patricide, Appointment po. friction and appointment. Ano Okay. ko? Pag sinabi, Appointment, sir. Raindrops. ayan, pag sinabi appointment, pwede ba yung hacking? Nakaslap? Hindi po. Raindrops, sir. Raindrops po. Raindrops. Raindrops. Lang yun, pwede. Inside the suitcase, there was a comforter. Hindi pwede yung slapping unless And kung inside the comforter, May tapping, sir. No? Hindi pwede. yun, i-slap mo yung mukha niya. her torso. Okay? Pero hindi, I'm not saying that. No, so yun lang po, tapotment lang po. As a tapotment, yun lang po ang pwede, yung raindrops lang po. Banayad lang din po yung manipulation dyan sa So, like I said, temporary lang naman siya. So, hindi naman siya talaga ganun ka, pwede pa rin ma-recover ng client. Question, is massage indicated? Yes, like what we said kanina, massage is indicated. However, yun nga po, gawan pa rin po natin. We have to take extra caution pa rin. The next one is yung epilepsy or nagkakaroon ng seizure disorder, yung client natin, pangingisay. And this is a type of a disorder in the brain. So, paano po malalaman ang client ay epileptic? Okay? Ang client ay malalaman natin epileptic kapag yung kanyang pangingisay ay nangyari nung at least twice na po, no? 2 or more seizures, no? So, hindi lang po minsan, kundi madalas na po yung nangyayari. So, pagka ganun, pag epileptic yung client natin, sabi nga dito, during the seizure, no? Sa panahon ng pangingisay, hindi pwede yung masahe. Alam na paano masahe yung tao nangingisay, no? Bumubula-bula pa yung bibig. Yes, Okay? sir. O sir, sandali ha, masahin muna kita, no? Tapos nangingisay yung mama ng ganun. Yun yung pangingisay niya. Yan. Sabi ng DOH, di pwede, no? After the seizure, yun, pagkatapos ng kanyang pangingisay, saka mo siya kausapin. Okay. Massage is indicated. So, pwede na po yun. Never during the attack. Never during the, yung acute attack ng, yung pangingisay. Hindi pwede po yun. Okay. So, ngayon, tutungo na tayo sa pathology on respiratory system. Ito naman ay patungkol dun sa sistema ng paghinga. Ayan, the first one that we can see here is the flu o influenza. Trangkaso. Ayan. Yes, Eric, you're raising your hand. Sir, just want to ask question. How about if during the massage, tapos may epileptic tayong
patients and then inatake siya that time during the massage na siya nagtatake. Anong gagawin po natin? Pwede mo na siyang pauwiin kasi bayad na yan, di ba? Hindi, joke. Hindi, joke na yun. Pagka under attack naman siya, wag mo nang galawin. Yan naman ang ano ng DWH, di ba? Hindi mo pwedeng masahiin yung client na under attack or nasa stage ng seizure. Kasi totoo yun eh. Di ba si Boba? Alaala niyo si Boba? Di ba? Na habang nag-MC siya, bigla siyang nag-collapse, tapos nangisay siya ng ganon. Ayun. So, ayun. Pagka ganong condition, di mo pwedeng lapitan yung tao. Di ba? Like sasabihin ng mga emergency medical technicians, layo kayo, layo. Give space, give space. Mga ganon yung ginagawa nila. Di ba? So, kailangan para magkaroon ng walang impairment sa paghinga ng client. No? At the same time, para makaiwas po ng danger, no? Makaiwas po ng alanganin po na sitwasyon. Yes. Okay na yun, Eric, nasagot yung tanong mo. Yes po, sir. Thank you po. Yes, Donna? Actually, sir, nilalagyan nga po ng spoon yung mouth nung nung merong ganong atake. Nilalagyan po siya sa bibig. Kasi kung may time po pwede nilang makat yung dila. Kasi po yung sister ko, may epileptic po kasi yun. Okay. Ayun, no? Tama yun, no? Kaya nilalagyan ng spoon. Okay. Pero ano yun? Parang, I'm not sure, no? Pero Donna, di ba, ang sabi ng iba, hereditary daw yun. What do you think? Mana-mana daw yun? Naka-mute ka, Donna. Yan. Sa stress din daw po, sir, nakukuha. Sa stress. Opo. Bawal pa yung stress, no? Overstress. Pwede yung stress, pero hindi pa pwede yung overstress. Management. Okay, balik tayo dito sa flu. This is a highly infectious. Ano uli yung distinction natin ng dalawa? We have discussed about infectious and contagious. Ano yung difference ng dalawa? Anyone? Diba, napag-usapan natin yung condition ng differentiation ng infectious saka ng contagious. Anong pagkakaiba ng dalawa? If you recall. Anyone? Si Christian May. Hello, May. Anong pagkakaiba ng dalawa between infectious tsaka ng contagious? Parehong nakakahawa, di ba? Opo, sir. Oo. So ano yung pagkakaiba? Masasabi Yung mo? Yung contagious, sir, is yung From one person. papasa mo. Opo. Pareho naman napapasa yung dalawa. Pero ano yung masasabi natin itong isang condition na to, contagious? Kung pag sinabing contagious, nakalapit ka lang, wala ka namang contact, nahawa ka na. Yun, no? Yun, highly contagious na yun, yung klaseng condition. Okay, so tuloy tayo. So, this is highly contagious, infectious disease that attacks, hindi contagious, infectious disease that attacks cells in the upper respiratory tract, such as the nose, throat, and lungs. So, ano yung mga sintomas ng flu? Karoon ng pagkahapo, fever, lagnat, ubo, sinamahan sakit sa ulo, at pananakit ng mga kasukasuan. Ayan. Painful joints and muscles. Question, is massage indicated or contraindicated? Ayan. In bold letters, sabi ng DOH, massage is systematically contraindicated. Ang keyword dito is infectious, di ba? So, nakakahawa. Kaya, pagka mayroong kasabahan tayo na may flu, lumayo tayo. Huwag tayong lumapit. Lalo tigit, huwag kayong magbeso-beso. Ay, flu ka pala. Beso-beso ka ng gano'n. Adi, maya-maya, ikaw na rin. Di bang saya? Okay, so ingatan po natin. The next one here is respiratory system. Pneumonia. Yeah, this is an acute respiratory infection that affects the lungs.
Ayan. Or pulmonya. Ano yung symptoms niyan? Yung coughing niya, greenish, yellowish, or sometimes with bloody mucus. At of course, may presence ng lagnat, fever, shaking, yan, nag-shake siya ng panginginig at kakapos siya ng paghinga. No, parang yung kapos na yun para siyang umakyat ng ng 10 palapag. Ganon, hirap siyang huminga. Question, is massage indicated? According to the weights, yes. Of course, I'm sorry. Acute stage, massage is contraindicated because, again, pneumonia is also infectious. However, kapag non-acute, lumipas na ilang araw, no, medyo humupa na yung kanyang mga sintomas, pwede na po, indicated na po yung masahe. Ayan, so kunti na lang to, ano. Mumps o yung beke, again, this is highly contagious. Infectious viral disease causing swelling in the parotid saliva glands in the face at the risk of sterility. No? Sa mga kalalakihan lalo na, yung dahilan ng pagkabaog. Ayan. Ang kanyang mga sintomas ng beke ay fever, headaches, muscle aches, at yung pakiramdam ng pagkapo, no? Pagkapagod. Question, is massage indicated? It says massage is Contraindicated. Contraindicated. Kasi again, ang keyword dito is infectious. Nakakahawa siya. Ayan, ito na yung panghuli. I think. Endocrine system, diabetes, ayan. Diabetes mellitus or DM, diabetes in Filipino, is a disease of inadequate control of blood levels of glucose. Yan, meron pong type 2 diabetes, yung pinaka-common, at dahil lang po yan ng lifestyle and genes. No? Pag lifestyle, ibig sabihin nun, kain na ng kain, matatamis, walang pili, araw-araw, soft drink, yung mga ganon. No? Tsokolate, yung ganon. Ano po ang sabi ng DOH? Pwede bang masahe? Sabi nga rito, massage is indicated for diabetes provided the body tissues are healthy and medical clearance is being granted by the physician. So, pwede po ang masahe. Pero yung nga po, may qualifier po dito. Kailangan po healthy yung kanyang body tissues at saka may clearance coming from the physician. Ayan. Urinary tract infection, UTI, happens when a bacteria often from the skin or rectum, dumiretso yan sa urethra o makyat sa urinary tract. Ayan. Paano maralaman kung may UTI? I think some of us here have experienced this, no? Yung UTI na to, mayroon pong pain and burning sensation habang umiihi, frequency, madalas yung pag-ihi, urgency, and cloudy urine, no? So ayun po, yung ihi po niya medyo malabo-labo, no? Parang cloudy, mukhang alapaap. Ano? Alapaap yan. Ulap. Napunta sa alapaap. Okay, question, is massage indicated? It says for acute stage, massage is systematically contraindicated, no? Pagka yung at the onset ng pain, hindi pwede po yung masahe. However, kapag nasa subacute stage, pwede po locally contraindicated until the signs of infection is gone. Okay. Yan. Kidney stones, mga bato sa bato. Mga bato sa bato. Mga bato sa kidney. A solid mass made up of tiny crystals. One or more stones can be found in the kidney or ureter at the same time. Ano yung sintomas po niyan, no? Pagka malaki-laki na po yung bato doon sa kidney, pwede magkukos po siya ng kakaibang pain, no? Matinding pain, extreme, no? Extreme pain sa back of to groin and the hips, no? So dito sa may bandang ari, no, at saka sa may hips, sa may bewang. Question, is massage indicated? DOH says during what we call the renal colic, ibig sabihin sobrang pain,
sobrang pain nung yung kidney stones na yan, nagdudulot ng sobrang sakit, contraindicated po yung massage, no? Pagka hindi masyado sobrang masakit, pwede po, no? Without the renal colic, ibig sabihin hindi masya matindi, pwede po ang masahe. Pag bearable po, not necessarily bearable, basta wala pa siyang manifestation po ng matinding pain. Ayan po. Renal failure is a condition in which the kidneys stop working and are not able to remove waste and extra water from the blood or balanced body chemicals. So, yun po, no? Pagkabigo, nabigo yung bato. Hindi po makapag-function na maigi yung kidney. Ayan po, no? So, renal failure po ang category po nun. Usually long and slow process, it takes time, and then yung pain na yan, no, na habang tumatagal, tumitindi. Is massage indicated for acute renal failure? Massage is systematically contraindicated. Okay, pag sinabi acute renal failure, matindi po at onslaught po, onset po yung pain, and then yung manifestation po ng failure na yan ng part ng katawan natin na yan ay hindi po pwede ang masahe. However, for chronic renal failure, massage is systematically, ganun pa rin. Kahit na acute or both acute and chronic, hindi pa rin pwede. Contraindicated pa rin, no? So, kaya po. Kapag ganito lalo na, kailangan natin ng clearance coming from the doctor. We have already passed 6 minutes na tayo past 1. Ito lang, mabilisan lang po yung mga common pathologies ang dapat iwasan natin when it comes to yung mga kababayan natin mahilig uminom. Ayan po, hindi lang po naiinom, kundi talaga naghahanap ng mainom. Yan po yung alcoholism. So, hindi po, ito karaniwan, di ba, na-encounter natin sa massage area o massage room or sa spa natin, no? Pagka ang client natin ay napansin natin, siya ay lasing. And by the way, may qualify natin ng konti, iba yung lasing tsaka iba yung nakainom. Kasi yung inom, sip lang, pero minsan kasi kahit na sip lang, nangangamoy pa rin, I don't know. For me kasi nung dati po, kasi umiinom-inom din ako nung araw, ayun, kahit na konti lang na inom ko, kahit na kalating baso lang na gano'n, talagang iba yung mukha, namumula yung mukha. Iba yung na mukha. Ayun. Sabi nga rito, for alcoholics, under the influence of liquor, of course, massage. Uy, bakit nakalagay indicated? Not under influence. Pag ibig sabihin nun, hindi lasing. Alcoholic siya, pero hindi siya lasing, pwede po yung masahe. Pero kapag at the time na siya ay nakainom, yun po yung sinasabi natin contraindicated. Malinaw na po yun, ha. Kapag nakainom, hindi pwede. Pagka hindi naman po nakainom, maaari naman siyang sugapa siya sa pag-iinom, pero at the time na nagpamasahe, hindi po siya nakainom, pwede pong masahiin yung client. Ayan. Okay? Ayun po. So, I think that's all for today, and by tomorrow, ayan, usapan na natin, ito na yung panghuli, no? Massage Therapy Infection Control Program mula sa pages 107 to 114. So, pag-aralan nyo po, I always suggest you do advanced reading on this, no? Kasi ito yung mahalaga po na gagawin po natin dahil tulad sinasabi natin, yung masahe po na trabaho, yung pagmamasahe na trabaho ay risky din po yan, no? Buwis buhay po tayo sa totoo lang. No? Hindi po pangkaraniwan yung trabaho natin, no? Kaya, yun, sabi po ng DWIS, kailangan yung mga massage therapist magkaroon ng orientation. Ano ba yung pwedeng gawin at dapat gawin now that you know already what are the various mga microorganisms that are harmful, that could cause disease or even death. We have to be very, very careful to do our role, our part, para ma-prevent po ang pag-spread ng disease. That will be discussed by tomorrow. Okay? So, mayroon bang tanong tayo before we go? Yes, Donna, are you still raising your hand or? Sir, ngayon lang po. Ngayon Sir, lang? tanong ko lang po yung sa exam na sinasabi niyo, yun po ba yung simula nung discussion natin sa umpisa?
Yes, yes, Lahat yes. po yun. Okay. Okay po. Ever since po, lahat na po yun. One time lang yun, sir? As in, yun na po yung, wala na pong susunod na mga exam doon? Wala na po. I mean, quizzes, yun na po lahat. Okay. Yun na po. Oo. Okay. Thank you po. Previously kasi meron akong prelims, meron tayong midterm, meron tayong finals. Pero ngayon, inisa ko na lang kasi madalas naman yung ating mga quizzes. So, inisa ko na lang. Now, if you don't pass, I hope that won't happen. Pag hindi kayo pumasa, you really have to request for a special exam. No, hanggang sa maipasa mo. Kaya lang po, linawin ko po, lahat ng special exam ng AUSA, mayroon pong fee. No, you have to pay 300. No, kasi pag gumagawa ng exam, hindi po madaling, hindi kasi naka-template lang po yan eh. You really have to go through the process again sa system, and then it takes time to do that. No, mamimili ka rin ng maraming tweaking ginagawa yun sa computer. Kaya, yun po. Next week yan, Sir Benji? Next week po? Yes, next week na tayo. Okay po. I'll just give a day siguro na rest day nyo, or depende if Samse would request at least 2 days, sir, na paghahanda. Okay lang, you just let me know, and then I'll give you time to review before we take the examination. Ang exam, paano kaya yun? Pag pinag-aaralan ko pa, sasabay ko yung exam. Ilang item kaya yan, sir? Ano, Raymond? Ilang item yung finals exam natin? Ilang item ang DOH exam? 100 po. 100. No, kasi ang DOH 100. So gagayahan natin DOH 100. Pero this time, ang inyong passing score is 75. Dati kasi yung quizzes nyo, di ba? Ang ating passing is minsan ginagawa pong 40, 30, 50, 60, ganon. Pero sa final exam nyo, 75 yung passing score. Yun po. Kaya kailangan nyo mag-aral. Okay? Sige. So, wala nang tanong? Are we good? Okay na po tayo? Attorney, are you okay? Are you okay? Meron kayong okay Sir Benji? Yes, attorney. Go ahead. Siguro may mga kasama ako hindi nakapag-exam yung mga ibang baka pwedeng may pre-finals na. Request lang. Yung pre-finals natin yung mga quizzes, actually. Kaya, oo. Diba kasi di ba yung mga nakaraan kasi may mga hindi nakapag-exam. Okay. Kasi di ba humabol lang yung iba, baka pwedeng mayroong pre-finals and then the finals. Ganun. Depende sa inyo kung gusto niyo ng kasi sa tingin Yeah. Oo, sa tingin ko naman depende with me na magkaroon ng pre-finals. Kasi from there kasi kung ano yung mga doon yung nag-i-stick sa mind, doon sa memory, yung mga mali. Sige. So ilang items ang gusto niyo pre-finals natin? Kung 100 din ba? Sir Benji? Kasi sir, hindi ba yung mga quizzes natin, hindi ba yun ang naging natin pre-finals na yun? Yun na nga yun na yung sabi ko. Actually, yun na yung lahat naman nung sa exam na bibigay ko, naibigay na natin sa quizzes. No? But there are quizzes kasi na hindi nakatake. Ganun. Yung mga latecomers, no? Oo. Yung mga latecomers, tapos ako din kasi, that applies to me. Dahil mayroon akong quizzes din na nasa abroad ako. Okay, sige. Kaya gaya ngayon, nasa Vancouver ako. Okay, sige po. So, okay. Sige, attorney, ganitong gawin natin. By next week, after this, magkaroon tayo ng gap. Yung sa Friday, I'll give you a short quiz pero purely on the microbiology. Siguro mga ilang items lang po yung short quiz. And then next week, by Monday, I'll give the pre-finals. And then after pre-finals, non-graded yung pre-finals by the way. Ano lang yun? And then yung magkaroon tayo ng rest day na 1 day. I don't know if you want it 2 days. 2 days gusto the rest day is okay. 1 day. 1 day rest. 1 day rest day. Para makapag naman. Okay. Mental break. Sir Vince, yung pre-finals natin, yun ang magiging natin, finals din.
Hindi po. Babaguhin ko po yon. Hindi pa pwedeng pareho po yung pre-finals saka finals. Babaguhin ko po yon. Pero, doon lang pa rin po mag-iikot-ikot lang naman po yun. Kaya lang, the advantage of the pre-finals, this is non-graded. Unlike yung finals talaga, yun yung graded natin. Okay? So, okay na po tayo Monday next week, unless kung may mga changes pa tayong gagawin. Monday next week, your pre-finals, and then by Tuesday will be your rest day, and then your final examination na graded, 100 items, 75 yung passing mark, is on Wednesday. Yeah, thank you, Sir Benji. Sige. Okay. Doc Weng, meron kang gustong i-add? Doc Weng, are you there? Wala naman po, no? So okay na po tayo. Sige po. So maraming salamat. Kung wala na po kayong ibang concern, ayun, we'll leave it today as is and then start studying for your infectious control program by tomorrow. God bless. Arigato. Bye. Bye po. Salamat po.